Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for tonight's video nga pag-uusapan natin ay tungkol sa mga pangyayari sa loob at sa labas po ng Itbulaga, particularly dito po sa kinakaharap po na issue ni Bossing Vic Soto. So meron tayong babasahing article. Ito po ay hindi natapos sa previous update natin, ano? So sabi po nitong si Attorney Buko de la Cruz, 'di ba? Nalaman lamang po ni Bossing Vic Soto na meron palang ganong movie nang inilabas na daw yung teaser ngayong buwan lamang. Kaya napakalabo po nung claim na nagpadala di umano ng copy ng script itong kampo ni Daryl Yap kay Tito Soto daw, kay Bossing Vic Soto, kung sino-sino yung tinuturo, 'di ba? Hanggang sa umalma na nga po itong si Tito Sen kanina. And sabi pa dito, tinanong po si Attorney Buko de la Cruz kung ano yung masasabi nito or maiko-comment sa motion. So sabi po ni Attorney Buko, hindi pa daw po nila nare-receive yung copy noon. And sabi niya, we will comment once we receive it. Samantalang, itong legal counsel naman po ng direktor na si Daryl Yap ay nag-hope pa din or umaasa na itong movie or pelikula ni Daryl Yap will still release or will still be released by February 2025. Well, malalaman natin kung i-release or marirelease ba yan. Sabi pa niya, he said a change in the title might be forthcoming. Sabi niya, I would not know why Director Yap has agreed to change the title. Sa kanyang post, ang sinasabi niya is that local theater would not want any title which carries the word rape. So out of difference na lang at para na lamang din sa interes po ng publiko. Voluntarily, nag-decide po si Direk na baguhin na lang yung title para kumomporme doon sa mga gusto ng mga movie theaters. Now, as to whether he is going to change the title internationally, that will all up to him, as well as the probably any movie association or governing body with regards to title. So, possible na babaguhin din po yan dahil bawal nga at medyo pangit pakinggan yung salitang rape. Samantalang, ngayong hapon lamang po ay naglabas ng statement itong direktor na si Daryl Yap. Sabi niya, posting the latest order in my case. For the information of the public, I am enjoined from making any further comment. Narito po ang pinakabagong tugon sa reklamo laban daw sa inyong lingkod. Number 1, nagkakamali daw ang Divina Law. Ang abogado ng kabila na may order na ang husgado na i-take down ng aking promo materials para sa #Trop 2025, Pepsi Paloma wala pong takedown order. So hindi pa po nagko-komento si Attorney Buko de la Cruz ukol po dito. So yan din yung ating inaantay. Number 2, ang hearing ay move na sa January 17. Hintayin ng husgado ang kanilang sagot sa aking motion for consolidation. Number 3, meron na pong gag order sa lahat. Di na kami pwedeng magpahayag tungkol sa merito ng kaso para di magkaroon daw ng kaguluhan sa pag-iisip ng tao. Ito na po ang huling pagkakataon na magsasalita ako patungkol sa kaso at naway malinaw po ito sa lahat ng sumusubaybay. So, naglabas po ng 3 picture itong si Mr. Daryl Yap mula ito sa Regional Trial Court Branch 205, Muntinlupa City. So, lahat ng order, ito po ha. Para sa resolusyon, ang 1, notice of appearance of Divina Law bilang abogado para sa petition at ex parte motion for clarification ng petitioner. Number 2, entry of appearance with urgent motion for issuance of gag order na inihain ng Fortune at Santos Law Office bilang abogado para sa respondent na si Daryl
Yap, na parehong inihain noong Enero 10, 2025. Number 3, ang mosyon ng respondente para sa agarang pagsasama-sama ng mosyon na kansilahin ang January 15, 2025 na pagdinig na inihain noong Enero 13, 2025. Ang korte ay nagtala ng walang karagdagang aksyon ang ex parte motion para sa paglilinaw na inihain ng petitioner ang kautusan na may petsang Enero 9, 2025 ay wastong inilabas alinsunod sa mga probisyon ng AM number 8116 SC at sapat na malinaw hindi nagiiwan ng kalabuan ng petitioner ay nagkamali sa paniniwala na ang pagpapalabas ng writ ay bumubuo na ng pagbibigay ng relief na hinihingi sa kanilang petition para sa isang writ of habeas data. Binibigyang diin ng korte na ito na ang pagpapalabas ng writ ay nagsisibil lamang bilang isang direktiba sa pamamaraan na nangangailangan ng respondente na magsumite ng isang na-verify na pagbabalik. Ang aktual na kaluwagan na ipinagdarasal sa petisyon ay inaasalang-alang lamang at lutasin pagkatapos magsagawa ng tamang pagdinig ng korte. Upang masuri ang mga merito ng kaso, kaakibat nito, hindi ilalabas ng korte ang writ of habeas nang hindi daw po nagsasagawa ng hearing. So, nabasa natin dito na ayun nga po no, na mali po ng pagkumpirma itong si Attorney Buko de la Cruz. So, grant na po mga Kadaver Cards yung inihain po ng kampo nitong si Daryl Yap na gag order. So, ibig sabihin nito, hindi po makakapagsalita si Bossing Vic Soto, si Attorney Buko de la Cruz dito po sa publiko. Hindi na po ihahayag yung anumang pag-uusapan po nila sa korte tungkol sa case na to. Para daw hindi mag-cause ng kalituhan sa mga tao. So, binusalan po, no? Maging itong si Daryl Yap din naman po, hindi rin naman po sila makakapagsalita. So, kung meron man pong dinidiscuss sa loob ng korte, sila-sila na lamang po ang makakaalam noon. Sabi nga dito, nagbigay ng urgent motion for issuance of gag order ang petitioner at sino mang taong kumikilos para sa ngalan ng nagpetisyon ay inihayag na ibunyag o talakayin sa publiko ang mga nilalaman ng na-verify na pagbabalik na isinumiti po ng respondent sa kasong ito. Gayon din ang anumang mga bagay na natutunan mula sa mga paglilitis ng kasong ito. Ang lahat ng partido ay direkta na sundin ang mahigpit na pagiging confidential bilang pagsunod sa tuntunin daw ng sub judice. Tinitiyak na ang mga paglilitis sa kaso at anumang mga kaugnayan sa usapin ay mananatiling hindi isinisiwalat daw sa publiko hanggang sa malutas. Ang petitioner ay utos na maghain ng kanyang komento sa motion for consolidation na inihain ng respondente sa loob ng 3 araw mula sa pagkatanggap ng kautosang ito. So ano po ang masasabi ninyo dito mga Kadaver Cards? Manatili po kayong nakaantabay sa ating mga update para po sa iba pang mga fresh na balita tungkol sa usapin ni Bossing Vic Soto.